Damay-damay na to mga sir. Okay mga sir. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung mga basic na equipment na ginagamit ko kung paano ba ako nagmo-motovlog. Yung mga equipment, yung mga basic equipment na sa tingin ko magiging best budget meal para sa gusto mong motovlogging channel. Let's go! First reason kung bakit tayo nagmo-motovlog, gusto natin mag-document kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Pag nagmo-motor tayo, minsan may gusto kong i-discuss na mga bundok, mga dagat, mga tanawin, yung takbo ng motor mo, tunog ng motor mo, kung paano mo overtaken yung tropa mo, kung paano kayo magkamotehan sa kalsada, yun yung gusto mong i-document. Ngayon, ano ba yung mga essential na equipment na kailangan mo para makapag-start ka mag-motovlogging setup? Ito. Unang kailangan mo is a camera. Sir Mel, ano ba yung budget meal na camera para sa aming nagsisimula pa lang mag-motovlog? Ako, isasuggest ko sa inyo talaga na mag-start kayo bumili ng GoPro. Bakit, sir? Kasi before pa ako nag-start mag-motovlog, marami na akong mga napagdaanan na mga camera. Hindi talaga nila kayang tapatan yung quality ng GoPro. Ang pinag-uusapan natin dito is yung color, yung electronic image stabilization, yung kahit na umaandar-andar na yung motor o yumuyug-yug na kayo sa mga lubak-lubak ng kalsada, maganda talaga yung pagiging stabilized ng mga video ni GoPro as compared to other cameras. Pero ngayon, marami na kayong pagpipilian eh. May camera na si DJI, may camera na si Insta360. Pero kung pag-uusapan natin yung best na budget meal na camera, I would suggest na bumili na lang kayo ng GoPro Hero 5. Yun, nakikita nyo, Hero 5 na second hand. Itong mga ganito, nagkokosto na mga 8,000 pesos to 10,000 pesos. Sir Mel, ang mahal naman yan. Okay, ang point kasi, pag bumili kayo ng mga mumurahin na camera, bibili rin kayo nito. Pagdating ng araw, madidisappoint lang kayo sa quality ng mga Chinese na copy ng mga camera, madidisappoint lang kayo, tapos bibili rin kayo ng GoPro, doble-doble lang yung gastos. So I would suggest, diretso ka na sa GoPro. Kahit yung second hand lang na Hero 5, ito maganda na yung colors nito, maganda na yung quality ng video stabilization, nakakapag-shoot na siya ng 4K, 2.7K, and so on. Sulit na siya para sa 8,000 to 10,000 pesos na presyo para sa second hand. Ayos? Ngayon, pag-usapan natin yung settings na ginagamit ko dito sa GoPro ko. So, dun sa mga manonood dito na bibili ng GoPro o yung mga naka-GoPro na dyan, ganito yung mai-advise kong setting sa inyo. I usually shoot at the highest resolution na kayang i-handle ng computer ko. Maraming nagsasabi na 1080p lang, okay na. Tama kayo, sa YouTube kasi 1080p na, okay na talaga yon. But, the thing is, kapag nag-shoot ka ng 1080p, kapag in-upload mo yung 1080p sa YouTube, pumapangit ba yan? So, ang sinasuggest ko, bilang may experience na sa pag-YouTube at sa pag-edit ng mga videos ko, mas nakaka-appreciate yung quality ng 4K saka 2.7K. Tapos, ang gawin nyo na lang, habang ine-edit nyo siya, i-import nyo siya using 1080p. So, ang ginawa mo, you got the highest quality of video. So, kahit na i-downgrade ni YouTube yan, sa 1080p ka babagsak, pero maganda pa rin yung quality mo. So, isa pa, I usually shoot at 60 frames per second. Yung 60 frames per second, it allows me, pag gusto kong magkaroon ng slow-mo, pwede pa akong magkaroon ng frames na pwede kong dayain. Kaya yan, nakashoot ako ng 60 frames per second. Yung field of view ko, naka-wide siya. Tapos, yung color na ginagamit ko is yung GoPro color. Medyo mas saturated yung kulay niya. Yung green, mas nagiging green. Yung blue, mas nagiging blue. And so on. Kaya yan yung pinipili ko. Para mas maganda sa paningin ng tao yung mga colors na ginagamit ko. Tapos, ayan lang. Halos lahat ng setting ko. So, kopyahin nyo na lang mga sir. Pero ang mahalaga talaga na gusto kong i-discuss sa inyo is yan. I shoot at 2.7K, 60 frames per second, tapos naka-wide ako. Make sure lang mga sir na kaya ng computer nyo i-handle yung 2.7K. Kasi pag medyo luma na yung computer nyo, mahihirapan siyang i-handle yung 2.7K na resolution. Lalo na dun sa mga nag-e-edit lang po sa cellphone, medyo iiyak yung cellphone nyo using the 2.7K na resolution. So, make sure lang na kaya ng mga equipment nyo.
Okay? Punta naman tayo sa audio mga sir. Regarding sa audio, meron akong tatlong gustong ituro sa inyong style kung paano nyo i-record yung audio nyo. Gusto ko lang rin sabihin sa inyo na mas kayang tiisin ng tao yung pangit na video kaysa sa pangit na audio. Ibig sabihin, kahit na medyo malabo yung camera ang gamit mo, medyo pangit yung resolution na pinagkuhanan mo ng camera, pero okay yung audio mo, kayang tiisin ng viewers mo na tapusin yung video mo kung okay yung audio. Una, pwede nyo pong gamitin yung built-in na microphone ni GoPro. Ang magiging problem lang nito is medyo maingay talaga to, lalo na pag nagpapatakbo kayo more than 20 kilometers per hour, puro hangin na lang yung maririnig nyo. Tapos, lalo na pag sinara nyo yung visor nyo sa helmet, hindi nyo na maririnig yung sarili nyo. Yun yung pangit dito sa built-in microphone lang ni GoPro, kung yun lang yung gagamitin nyo. Para naman dun sa medyo may budget na dyan, ito yung pinaka nakita kong magandang audio quality na okay sa magsa-start pa lang mag-motovlog. Kailangan nyo lang cellphone, tapos headset. Tapos, hindi lang basta headset. Ang napansin ko kasi, sa lahat ng earphones ko na nandito sa bahay, si Apple earphones yung pinakamaganda yung klase ng microphone. So, yun lang. Ang gagawin mo lang is i-hook up mo lang to dun sa cellphone mo, gamit yung voice recorder. Saksak mo lang to. Hit record. Then, you're good to go, mga sir. Next na setup is yung ginagamit ko, yung sa pagmo-motovlog ko talaga. Meron talaga akong dedicated microphone na ang brand is Zoom. Tapos, ang model number is H1N. Actually, itong naririnig yung boses ko is recorded using this one. So, makakita nyo naka-on tong red. So, yung boses ko dito nire-record. Tapos, during editing, pinagsasama ko na lang yung na-record ko gamit either dito or dito. Tapos, isi-sync mo na lang yun din sa video mo sa GoPro. Regarding sa price pala, yung Apple earphones, nagkakahalaga to ng pag brand new, mga 700 to 800 pesos ang brand new nitong Apple earphones. Tapos, ito namang Zoom na microphone ko, nagkakahalaga to ng 5,000 mahigit. Tapos, wala pa to, hindi pa to kasamang microphone ko. Itong nakakabit sa helmet ko na mismong lapel, lavalier microphone. Ito naman nagkakahalaga ng mga 1,000 plus. So, yung setup na to, yung pangatlo, 6,000 pesos naman to. Okay. Last but not the least is yung mount ng camera nyo. Merong dalawang klase ng mount na na-testing ko na sa pagdo-document ko ng mga ride namin since I started riding motorcycles. Ito yung isang tinatawag, yung chin mount. Tapos meron naman yung tinatawag dito na side mount, yung dito naman nilalagay. Kayo na lang mamili kung saan nyo mas gustong i-mount yung camera nyo, kung saan nyo mas straight. Pero bibigyan ko kayo ng footage kung ano yung mas maganda. Yung nandito ba o yung nandito. May kanya-kanya kasi tayong preference. Tapos make sure pala na pag naka-mount na yung camera ninyo, make sure na itong GoPro nyo hindi nakayuko. Okay, hindi nakayuko na ganyan. Tapos ang magiging magandang reference nyo is yung diretsyo ng visor nyo. So ibig sabihin, hindi rin siya pwedeng masyadong nakaganyan. Kasi hindi na pantay, di ba? Kailangan ipantay nyo yung GoPro nyo. Ayan. So, kung ano yung nakikita ng rider, yun yung nakikita ng ating GoPro. Ayan. Make sure lang na pantay to dun sa inyong GoPro. Parang ganyan. Okay? So, punta tayo ngayon mga sir. Bibigyan ko kayo ng sample audio. Gamit ito, gamit ito. Let's go! Testing, 1, 2, 3. Testing. Mic check. 1, 2, 3. Ito yung sa Apple earphone, ganito yung tunog niya. Nakabukas yung visor. Ito naman
built-in na microphone. Ito yung tunog niya. Tapos din yung visor. Tapos ito naman yung setup ko. So ito mga sir yung tunog ng microphone natin kapag hindi umaandar. Pag yan, standby position lang. So yan, nakabukas yung visor ko. Kung meron man external noises na naririnig kayo. So yan. Ito yung tunog kapag yung Apple microphone yung gamit natin na nakakapit dun sa cellphone. Ito yung tunog niya mga sir. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Ito naman yung tunog natin kapag yung built-in na GoPro microphone yung ginagamit nating sounds. Yan. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Tapos ito naman po yung aking Rode microphone na nakakabit dun sa dedicated na Zoom HN1 voice recorder. So ito yung tunog niya mga sir. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Close visor naman tayo, close visor. Ito naman mga sir, oh, open visor tayo. Naka-open yung visor ng helmet natin. Takbong 50, 60, 50, 60. Para marinig nyo yung pagkakaiba ng wind noise. Pag yung ito, wind noise ito naman yung sa Apple earphones. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3 mga sir. Last but not the least yung aking setup. Dedicated microphone, lapel mic. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3 mga sir. At yun na naman mga sir, natapos na naman yung isang subscriber edition natin regarding budget meal motovlogging equipment. So hindi naman talaga actually budget meal to, kasi mas gusto ko na wag nyo nang ulitin yung mga pagkakamali ko before na mas gusto natin yung mura tapos napapamahal tayo kasi bibili na naman tayo sa susunod ulit. So might as well follow this recommendation, follow my advice para hindi na kayo paulit-ulit mga sir. Pero yun nga, mas maganda na pag-ipunan nyo na lang muna. Or kung gusto niyo naman, hindi ko naman kayo pinipigilan na bumili ng murang camera muna, murang headset, saka murang cellphone, or kahit na anong klase ng equipment na meron kayo, para matutunan nyo muna kung paano mag-motovlog mga sir. Saka, siya nga pala mga sir, wala sa ganda ng equipment mo yan, wala kung mahal yung equipment mo yan, nasa puso mo yan kung ano yung gusto mong ipakita sa mga viewers mo, kung ano yung content mo, dun ka lang mag-focus. Tuloy-tuloy lang. Yun, binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga equipment na ginagamit ko. Recommendation lang to. Hindi naman ito yung perfect na setup. Hindi rin naman ito yung makakapagpalago sa channel nyo. Nasa content nyo talaga yan. Okay? So, ayun mga sir. Isang singkamas para sa'yo mga sir. Till next vlog. Yes sir. Bye-bye.